O ano, kabarubal, nakarating ka na din sa Manila Zoo. Ay kung hindi pa, tara, sumama ka at ipapasyal kita. Dito lamang oras sa may Adriatico Street sa Malate, dito sa Maynila. Kung ikaw may nakakotse, bagtasin mo lamang ang Ross Boulevard sa may liko sa may Quirino Highway. Makikita mo na are, panigurado yan. Para bibigyan ka na sa 10,000 pasok sa loob. Punta ka na, ayun. Nakakain ko niya. Gago! Ito po ay tamang-tamang pasyalan para sa pamilya, para sa mga bata. Siguradong mag-i-enjoy at matutuwa sila sa dami ng hayop at mga ibon at kung ano-ano pang makikita dito sa Manila Zoo. Kung kayo nga po pala ay pupunta dito sa Manila Zoo, online nga po pala ang pagbili ng ticket. 300 pesos sa matatanda, 150 pesos sa mga bata. Mag-iingat lamang po kung doon kayo bibili sa mismong counter sa harapan ng Manila Zoo. Dahil hindi po nagbibigay ng sukle, ay naku po, kailangan eksakto ang cash na hawak ninyo. Hindi po nagsusukli ang mga machine doon po sa entrance. Kaya nga po dapat eksakto ang hawak nyong pera. O kaya naman magbayad na lang kayo by card. Dini nga po pala mayroong napakalaking buhaya. Aba ay kala ko'y kapatid ni Lolong Sa sobrang laki at haba ay Diyos ko po ay magugulantang ka. Inaalok ko nga ng pagkain hindi naman na Mike. Hindi ko binigyan. Tapos ay tinanong ko kung nagsipilyo na baga. Ay ba hindi naman nasagot, suplado pala rin buhayang are. Minsan nga naisip ko pag ikay maliligo sa ilog at pagkarne ang iyong nakita o natapakan, ewan ko lang kung ikaw ay makakagalaw pa. Tingnan natin kung gaano kabilis ang iyong padyak papunta sa Pampang. Sa laking are. Gago! Yes, I promise gonna go sa other one. Ito ho nga pala ay mag-shot ang buhaya. Malaki at maliit. Gago! Dito nga po pala kami nagtagal sa side na to dahil natuwa kami sa sobrang laki ng buhaya. Aba, ay lumipas ang oras namin, siguro ay mga kalating oras kapapanood. Napadpad naman kami din sa sunod sa mga pag-ong nare. Ay kay naman dama, ay kay naman liliit. Siguradong matutuwa po ang inyong pamilya, lalo na ang inyong mga anak. Dahil nakakatuwa naman talagang manood ng mga hayop na buhay na gumagalaw kagaya ng mga pagong na ito. Kusang lumalangoy at marami pa hong makikita. Meron din ng mga iguana. Sobrang lalaki ng mga ahas. Ay Diyos ko, nakakakilabot. Talagang gumagalaw para kang tutuklawin. Isipin mo kaya kung ikaw ang ihagis din sa loob, baka ikaw makahinga pa? O mabuhay ka pa kaya kahit isang minuto? Ay dinho sa area na ito ay puro ahas at reptile lang inyong makikita. Ay Diyos ko po, ang lalaki ng sawa, ang lalaki ng ahas. Meron pa nga mga kobra. Buti na lamang at puro tulog ang mga are. Kung gising ay nako po, ay baka ako'y tumakbo na. Nung kami maliliit pa ho, aba ay kay naman, lagi din naman kami ipinapasyal din sa Manila Zoo. Tandang-tanda ko pa nga, isang beses ako'y naiwanan, ako'y naligaw sa loob. Aba, buti na lamang at malakas ang aking loob, ako'y nakalabas mag-isa. Ang Manila Zoo po nga pala ay hindi nakagaya ng dati na madumi at mabaho. Ngayon po ay ginawa nila. Ang balita ko po, ang nakausap ko, ang sabi, ito daw pong Manila Zoo ay ipinag-ibang lahat at muling ginawa. Talagang bagong-bago. Makikita nyo naman po talaga sa mga establishments at sa mga building. Pati na yung mga kulungan ng mga hayop. Meron na rin mga palaruan ng mga bata. Maganda po talagang puntahan itong Manila Zoo. Kahit magbayad kayo ng entrance, okay lang sapagkat sulit naman. Makikita nyo naman ang ganda at linis ng kapaligiran. Maganda po ditong pasyalan sa mga bata. Pangpamilya, quality time po talaga. Yeah.
Hindi mo kaya, Osti. Hindi. Kaya. Hindi. El. Hindi niya kaya ni Jai. Gago! Ang pansin ko lamang dito sa Manila Zoo, medyo kokonti po yata yung mga hayop, yung mga unggoy. Hindi mo minsan makikita, nakatago, dali ilan lamang sila. Pero pag nakita mo naman, aba, ay nakakatuwa, nakikipaglaro pa talaga. Kagaya nito, oh. Dito sa mga unggoy na to, nagtagal din kami, siguro mga 20 minutes. Nakipaglaro ang mga bata sa unggoy. Dahil yung unggoy, pakitaan mo ng cellphone, aba, parang tao, nanonood din nga pala. Baka may Facebook pa nga siya eh. Gago! Alangang araw nga pala nung nagpunta kami dito, siguro mga araw to ng Miyerkules o Webes. Weekdays, kaya kakunti lamang yung tao. Dito sa loob po ng Manila Zoo, meron din tinatawag na butterfly garden. Madami po kayong makikita yung mga dried butterflies na ginawa nilang parang display sa loob ng museum. Ito yung mga paru-paro na pinatuyo nila sa loob ng isang kwadro at kanilang ginawang pangbenta o pang-display. Nakakatuwa, iba-ibang kulay. Magaganda po ang mga paru-paro na nakadisplay dito. Iba-ibang klase, iba-ibang uri. Matutuwa kayo dahil meron ding lugar na ang mga paru-paro ay lumilipad na kasama ninyo habang naglalakad. Ito po ang lugar kung saan napakaganda mag-picture-picture. Yung bagang tinatawag nilang Instagrammable. At kapag patapos na kayo mamasyal, makikita nyo na po itong fountain na ito. Napakaganda naman po talagang mamasyal sa Manila Zoo. Nakaka-relax habang kasama ang pamilya. At pagka napagod kayo, sa may bandang dulo, nandito po yung mga kainan. Pwede po kayong magmerienda. Suma total, medyo mahal nga po ang entrance dito sa Manila Zoo. Pero sulit naman ang bayad. At kung kayo naman po ay residente ng Maynila, 150 pesos lamang yata ang bayad. Kung hindi ako nagkakamali. Kaya kung di ka pa nakakarating din sa Manila Zoo, aba, ipasyal mo na ang mga anak mo din eh. Aba, isulit na sulit ang inyong pamilya. Quality time, matutuwa sigurado ang mga bata. Tara na!